Hi guys! Welcome back to my channel. Si Reaction Times ulit ito at aking ibabahagi sa inyo ang isang kakaiba na namang kwento sa araw na ito. Nakakita na ba kayo ng taong kung maglakad ay padapa, napgamit ang kanilang mga kamay o palad kasama ng kanilang mga paa? Kung hindi pa, tara pakinggan nyo ang kwentong ito. Alam nyo ba na sa bansang Turkey ay may magkakapatid doon na namumuhay na magkakasama kahit sila ay nasa hustong gulang na? At sa isang remote area sila naninirahan, malayo sa pangungutya ng tao. Sila ang pamilyang Ulas. Ang pamilyang ito ay binubuo ng 19 na magkakapatid na ipinanganak na ang kanilang mga magulang ay sina Recep at Hatice Ulas sa isang kanayunan malapit sa Iskenderun, lalawigan ng Hatay sa timog Turkey. 5 sa 19 na magkakapatid ang nagpapakita ng quadrupedal na paggalaw. Na gumagalaw sila gamit ang kanilang mga kamay at paa. Ito ay ang hindi pangkaraniwang paglalakad nila. Ito ay nauugnay sa congenital cerebellar ataxia, isang recessive neurological disorder na nakakaapekto sa balanse at koordinasyon ng tao. Kabilang sa mga kapansanang ito ay apektado ang utak. Ang pamilya Ulas ay isang malaking pamilyang Kurdish. Kilala ang 5 sa magkakapatid na mga nasa hustong gulang na miyembro ng pamilya. Sila ay nagpapakita ng quadrupedal locomotion na nauugnay sa tinatawag na Unartan Syndrome o UTS. Ang UTS sa magkakapatid na Ulas ay makikita sa kanila dahil ang kanilang katawan ay nagpapakita ng kawalan at kakayahang tumayo o maglakad ng patayo ng walang suporta. Ang kanilang paggalaw ay naiiba sa mga ordinaryong kilos. Maihahalin tulad din ang kanilang mga galaw, katulad ng pagkilos ng isang unggoy. Ayon sa paliwanag ng mga siyentipiko, ang paglalakad gamit ang buko-buko at ayon sa ginawang mga pagsusuri, ang mga magkakapatid na may edad 18 hanggang 40. Noong 2005, natuklasan ng neurologist na Turko na si Unartan ang pamilyang Ulas sa kanyang fieldwork sa rural na timog Turkey. Dahil sa mga lokal na ulat na naglalarawan sa mga miyembro ng pamilya na kakaiba ang paglalakad, ang balitang ito na kumakalat sa isang liblib na lugar, malapit sa Iskenderun, ang nagtulak kay Tan na imbestigahan ang nakahiwalay na lugar bilang bahagi ng kanyang pananaliksik sa mga hindi pangkaraniwang kondisyong neurolohikal. Iminungkahi ni Tan na ang kondisyon ng pamilya ay isang halimbawa ng reverse evolution na inahalim tulad niya na ang kanilang quadrupedalismo ay kumakatawan sa isang pagbabalik tanaw sa naunang yugto ng tao. Dahil sa pagkatuklas ni Tan sa pamilya Ulas, ang pamilyang ito ay itinampok sa mga dokumentaryo, kabilang ang pelikulang BBC noong 2006 na The Family That Walks on All Fours, na nagtampok sa kanilang pang-araw-araw na buhay at sa debating siyentipiko na nakapalibot sa kanilang kondisyon. Sa kanilang kalagayan, ang pamilya Ulas ay nagpapanatili ng malapit na samahan, kung saan marami sa magkakapatid ang naninirahan ng magkakasama sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang mga magulang. Ayon naman sa mga ulat, magpinsang buo ang mga magulang ng pamilyang Ulas, isang magkamag-anak na kasal na karaniwan sa kanilang tribo. Nakatira ang pamilya sa isang liblib at bulubunduking lugar na may limitadong akses sa mga pasilidad medikal sa lungsod. Umaasa sa tradisyonal na agrikultura at pag-aalaga ng hayop para sa ikabubuhay ng pamilya. Ayon sa panayam sa amang si Recep, ang 19 na anak nito, 12 sa kanila ay tipikal at 7 ang may kapansanan at isa sa kanila ang namatay na. Unang ipinakilala sa komentaryo ang anak nitong si Gulin at binanggit na siya ay pasuray-suray na parang lasing kong maglakad ito. Pagkatapos, ipinakilala nito ang bawat isa, ang ilan namang individual na nakakalakad gamit ang kamay, ang 4 na magkapatid na ito, sina Safie, Haser, Senem at Emine, at ang kanilang kapatid na si Hussein. Sa kabila ng kanilang mga kapansanan, makikita ang pamilya na masaya. Katunayan, ipinakita ito sa isang ulat. Ipinasyal sila ng mga mamahayag na dumayo pa roon sa isang mabuhanging dalampasigan na 1 oras lamang ang layo nito mula sa biyahe. Sa kabila ng kalapitan nito sa kanilang baryo, hindi pa sila nakapunta sa dagat roon.
Sinubukan ng mga ito sumakay ng bangka at ipinakita nila na marunong silang magsagwan at magbalanse sa mga alon ng dagat. Si Hatice, ang kanilang ina naman, nang makita ang dagat sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay nagsabi na hindi niya alam na may nilikha pa palang iba si Allah. Ang ganong kagandahan ng paligid na sa unang pagkakataon lamang niya nasilayan. Ang psikologo ng Turkey naman, na si Daphne Aruoba, ay nakipagtulungan sa pamilya at nagpaplano na itatag ang Ulas Foundation upang suportahan ang rehabilitasyon at tulungan ang pamilya sa pangangailangan nito, lalo na sa aspeto ng medikal. Ang kwento ng pamilyang Ulas ay nagbibigay ng kakaibang pananaw sa mga bihirang kondisyong neurolohikal, ang epekto ng henetiko sa mga liblib na komunidad, at ang kahalagahan ng suportang panlipunan at therapeutic para sa mga individual na may kapansanan. At isang kondisyong dapat hindi pandirihan at iwasan, bagkus kailangan nila ng tulong mula sa pamahalaan para masuportahan ang kanilang pangangailangang atensyon sa medikal. O kayo mga ka-reaction, anong masasabing nyo dito? Mag-react na! Palambing naman, paki-like at subscribe nyo naman ang channel na ito para sa iba pang videos. Salamat!